pray and repent. Sabi ng mga Gawa, chapter 2, verse 38, sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ng inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Look at the pattern. Pagsisihan, talikuran ang ating mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ng ating Panginoon. May possibility sapagkat in Acts chapter 10, nangangaral pa lang si Pedro sa bahay po ni Cornelio, bumaba na ang banal na Espiritu and they were baptized by the Holy Spirit. They were not yet baptized in water, but the Holy Spirit already came. Why? Because Cornelius and his household was anticipating for the message of God. May kasabikan sila, inaantay nila. Kaya si Pedro, pinasundo pa, at pagdating ni Pedro, nag-umpisa na siyang mangaral, suddenly, bumaba ang banal na Espiritu. Why? Because they have that expectant heart. Sabik na sabik sila sa gagawin ng Panginoon. Ngayon, kung wala ka namang kasabikan, at katulad ngayon, nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon, pero ngayon, nabibuild sa'yo yung excitement, nabibuild sa'yo na gusto mo na tanggapin din ang kaloob ng banal na Espiritu, then ito yung pattern. Sinabi mismo ni Apostol Pablo, pagsisihan ninyo at talikuran ng inyong mga kasalanan, magpabautismo kayo sa pangalan ng ating Panginoon. I also use this verse when I dedicate a child to the Lord. Kasi binibigyan ko po ng linaw. Bakit ba naghahandog ng bata at bakit hindi binabautismuhan? Sa nakagis na natin pananampalataya, ang tawag po ron ay christening o baptism. Biblically speaking, ang binabautismuhan ay yung may kakayanang magsisi at tumalikod sa kanyang kasalanan. So isang bata, ang isang sanggol, ang isang taong gulang, hindi mo siya pwedeng bautismuhan sa tubig sapagkat wala siyang kakayanang magsisi at tumalikod sa kanyang kasalanan. Tama po ba? Wala pa siya sa hustong gulang sa pagkaunawa na siya ay may nagawang pagkakamali. So, what do we do? In Luke chapter 2, verse 8, mababasa po niyo ron, si Jesus mismo dinala sa loob ng templo after 8 days. Kasi tradition po nilang mga Hudyo yun. After 8 days, ibig sabihin, ritually speaking, malinis na yung sanggol. So, he has to be brought to the temple and to be dedicated to God. So, doon po natin kinuha yung pattern na ang bata inihandog sa Diyos, hindi binabautismuhan. Kasi, kung ang batayan ay bautismo, ito po yun. Sinabi mismo ni Pedro. Kung hinikilala natin si Pedro, ang pinaka-head sa lahat ng mga apostol, Peter himself said. And after preaching itong message na to, makikita natin in Acts chapter 3, 3,000 was added to the church that day. Actually, when the Spirit came to the believers, that was the birth of the church of the Lord Jesus Christ. Because the birth of the Lord Jesus Christ is when the Holy Spirit descended upon every believer who were gathered in the upper room. There were 120 gathered in the upper room bago ang Panginoon ay umakyat sa langit. Pero nung bumaba ang banal na Espiritu, nagkaroon ng boldness si Peter, nangaral si Peter at sinasabi na salita ng Panginoon, 3,000 agad ang nadagdag. Bakit? Magaling ba si Peter? Hindi. Si Peter, isang mangisda, hindi siya magaling sa pangangaral ng salita ng Panginoon. But the anointing of the Holy Spirit flowed through him while he was speaking, and the people were cut to their hearts. Ibig sabihin, they were convicted to their hearts, and they repented of their sins. Ito yung sinabi ni Pedro, pagsisihan ninyo at talikuran ang inyong mga pagkakasala at magpabautismo kayo upang tanggapin ninyo ang banal na Espiritu. I want you to understand this, my dear brothers and sisters. Hindi sa lahat ng pagkakataon na nakakapakinig tayo ng salita ng Panginoon, nagre-respond tayo emotionally, mentally, and even wholeheartedly. Hindi sa lahat ng pagkakataon. But when the anointing of the Holy Spirit is present, kapag kumikilos ang banal na Espiritu, sometimes, hindi mo pa napapakinggan ang buong mensahe, but when you just enter the room, suddenly, naiiyak ka na lang. Suddenly, parang tumatayo yung balahibo mo. Suddenly, parang, ano ba to? Parang hindi ko maipaliwanag yung nangyayari sa akin. Why? Because the Holy Spirit is present in our midst. And that is what I prayed for the Lord to do today.
that the Holy Spirit would touch us. The Holy Spirit would convict us. The Holy Spirit would be the one to speak to every one of you.